Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng news ngayon. Active men in uniform nakatakdang maghain umano ng kasong perjury laban kay Secretary Gibo Teodoro. Ilang miyembro umano ng active men in uniform ang nakatakdang magsampa ng kasong perjury, laban kay Defense Secretary Gilbert Teodoro kaugnay ng isyo ng kanyang umano'y foreign passport. Ayon sa grupo, nakakita sila ng dokumentong nagpapakita na si Teodoro ay may hawak umanong Maltese passport na inisyo noong December 22, 2022 at may visa hanggang December 22, 2026. Dahil dito, iginiit nila na dapat umanong masagot ang mga tanong kaugnay ng mga naging payag ng kalihim tungkol sa usapin ng kanyang pangkamamamayan at foreign passport. Kasabay dito, nilinaw ng grupo na wala silang kinalaman sa mga ulat tungkol sa umano'y destabilization plots laban sa pamahalaan. Paglilinaw ng grupo ng active men in uniform na hindi sila nasa likod ng nababalitang destabilisasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay Defense Secretary Teodoro kaugnay na naturang plano ng paghahain ng kaso. Okay, halos hindi ako maniwala nito. So, sinerch ko sa AI or Google, is it true that active soldiers are planning to file perjury charges against Secretary Teodoro? O ito ang sagot, oh. Yes! Reports and news outlets indicate that a group identifying themselves as active military and police personnel are set to file perjury charges against Defense Secretary Gilberto Teodoro. Kung sino man tong grupo na ito, hindi ko rin alam. Kalang halos hindi ako makapaniwala na may matatapang na, kasi nasa active ka pa, hindi ka parang itinataya mo ang kinabukasan mo kung gagawin mo yan. Wala ka nang pag-asa sa Armed Forces or PNP pag sampaan mo ng kaso ng Defense Chief. So, bakit gagawin yan? So, yung passport na yan, I think last year pa ito, 2 years ago. Unang nilabas ng Manila Bulletin ba o Manila? Basta Manila Times. Isang mainstream media outlet, nilabas yan, Maltese passport, meron nga daw. Kaya lang, ang sagot, na surrender na daw bago nagkandidato si Gilbert Teodoro nung, kailan ba yun? Ano bang tinakba? Kumandidato at ang senador nung 2022. Under ng Unity ba yun? Sinurrender na daw niya. Kaya lang itong nakalagay sa post is parang lumalabas bagong passport. December 2022 up to December 2026. So bago. Kasi yung na-surrender wala na yun. Nasaan yung nako? Kung totoo ito talagang ano. Anyway, parang unbelievable sa tingin ko. Ano naman ang motibo nitong active military and police personnel na magsampa? Kung itutuloy nila yan, wala na. Kung mga enlisted personnel yan, hindi na yan marire-enlist. I don't know sa police.
Wala naman sigurong re-enlistment sa pulis. Once na nakapasok kang pulis, covered ka na ng civil service. So, hindi ka matatanggal. Maliban lang kung kasuhan ka kung ano-anong kaso. But kung sa AFP, wala na yan. You must be prepared. Once na ginawa ito ng mga active soldiers, you must be prepared to get out of the military service. So, hintayin natin ang pahayag ng DND tungkol nito. There are always two sides of the coin. Pwede nilang i-deny. No. Walang Maltese passport na bago ang Secretary Chodoro. Pwede. Para tayo nang magbalanse, huwag tayong basta maniwala. Kaya nga ako, nung nakita ko yung post, madali namang nag-ano sa Google AI, sasabihin naman ng Google at sinabi dito, yes, there were news reports. Ang tanong ngayon is, sino yung mga sundalo at pulis na magsasampa ng kaso? At ano ang motibo? Hindi ko ito na ba yung sinasabi na destabilization effort? Kasi inaakusahan ng Brave 18 Marines na yung pagsasalita nila is para pabagsakin ang gobyerno dito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatay sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito at pasensya na kayo sa ingay. May house construction dito sa aking kapitbahay. Angkol ang natagaan na mo gyero. Salamat kayo. So muna ni ang panimalay ni Angkol. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo gyero. So mga silupin lang o mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si ang Kulogero, maka-atop na gyud siya. Dito patuloy tayo karon human na gyud sa pag-atop. So napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela, mga gamit, mga sanina. Sige, salamat Col. Sige. So, muna ni kutsara, plato, baso, ug mga sudan, og sentral bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina
Unsa inyong ikasulti call nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa amo ay ani. Balay mi tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan tagaulan na. So wa gid namo damha nga karong adlaw ni abot so dako kay may pasalamat sa Ginoo. Upod. Sige, salamat kay ante.